السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng buong sanlibutan, ang naglikha ng lahat. Sa Kanya tayo humihiling at sa Kanya tayo paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. At sino man gabayan ng Allah na tao ay wala sino man makakapagligaw dito. At sino man hayaan ng Allah ang isang taong maligaw ay wala ni kahit sino pa ang makakapaggabay sa taong ito. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa isang Diyos, ang Allah, ang walang katulad, ang hindi pinanganak at walang anak at walang kapartner sa buhay. Walang sino man katambal sa paglikha. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. Pinapayuhan ko una ang aking sarili bago kayo mga kapatid na tayo ay sinabihan ng Allah sa Quran sa malapit nito na kahulugan. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya o naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo, katakutan ninyo siya sa tunay na kahulugan ng pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at di paglabag, sa pagpapasalamat at di pagtanggi, pag-alala at di pagkalimot at patuloy na manatili sa pamumuhay ng Islam hanggang sa huli ng hibla ng inyong buhay upang matagpo ninyo ang Allah sa ganitong kalagayan. Mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paghahanda ng Ramadan, sa dakilang buwan na mabiyayang buwan na parating na ito. Naway paabutin tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan. At dito, ibinahagi ng isang sheikh natin kung paano nga ba tayo makakapaghanda sa buwan ng Ramadan. May nagtanong sa kanya, paano tayo makapaghanda para sa buwan ng Ramadan? At ano dapat ang mga gagawin dito o mga kabutihan na gagawin o paghahandaan? Kaya ito, nagbigay ang ating sheikh na 10 tips para sa paghahanda natin sa buwan na ito. Sabi niya, ang tunay na kalikasan ng pag-aayuno sa Ramadan. Ang paghahanda para sa buwan ng Ramadan ay mahalaga. Maraming mga tao nagkakamali sa pag-unawa sa tunay na kahalagahan ng pag-aayuno. Ginagawa nila itong okasyon para sa pagkain at inumin at pagpupuyat sa panunood ng mga palabas sa TV. Naghahanda sila ng matagal bago pa ang Ramadan dahil sa takot na maubusan ng pagkain o tumaas ang presyo ng mga bilihin. Binubuhos nila ang oras sa pamimili at pagpili ng mga palabas na susubaybayan nila sa buwan ng Ramadan. Ito ay mga totoo nangyayari sa totoong buhay mga kapatid. Kahit sa bansang Arabo, pag andun ka, madalas sa kanila ito ang pinaghahandaan sa buwan ng Ramadan. Puro about sa pagkain. Makikita mo, puno ang grocery, naghahanda na sila mga malalaking kaldero. Ito yung nasa isip nila sa buwan ng Ramadan. Is nagiging buwan ng pagkain, buwan ng paghahanda sa mga sweets o matatamis. Tunay na hindi nila batid ang tunay na kalikasan ng pag-aayuno. Inalis nila ang pagsamba at takot sa Allah sa buwan na ito at ginawa lamang itong piyesta para sa kanilang mga tiyan at mata. Kaya ito ang 10 tips na paghahanda para sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, may mga ibang tao na ginabayan ng Allah. Ang iba naman ay batid ang tunay na kahalagahan ng Ramadan. Kaya nagsisimula silang maghanda mula sa buwan ng Sha'ban. Sa buwan pa lang Sha'ban sa Islamic calendar natin o mas maaga pa rito. Narito ang mga pinakamabuting paraan ng paghahanda sa buwan ng Ramadan. Una, taimtim na pagsisisi, sincere repentance, ikhlas na tauba. So unang paano paghandaan ng Ramadan ay unang gagawin mo ang sincere, taimtim na pagsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan nakaraan. Tauba, pagbabalik loob sa Allah. Ito ay obligasyon sa lahat ng oras, ngunit dahil sa pagdating ng dakilang buwan ng Ramadan, mas mahalaga na magmadali sa pagsisisi sa mga kasalanan sa pagitan mo at ng iyong Panginoon at sa pagitan mo at ng ibang taong pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga karapatan para makapag-focus ka sa pagsamba ng may malinis na puso
at payapang isip sa buwan na ito. Pangalawa, anong kailangan paghandaan ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan? Ay dua, panalangin. Ang ilan sa mga salaf, unang henerasyon ng mga Muslim, ay nananalangin sa Allah sa loob ng 6 na buwan upang mabuhay hanggang sa Ramadan. At pagkatapos ay nananalangin ng 5 buwan pagkatapos ito upang tanggapin naman ng Allah ang kanilang mga amal, mga mabubuting ginawa. Ang isang Muslim ay dapat hilingin sa kanyang Panginoon na abutin ang Ramadan ng may malakas na pananampalataya at mabuting kalusugan. Dahil may mga iba umabot nga ng Ramadan pero na-aksidente o may sakit, nasa ospital, hindi din makapag-ibada, hindi din makapagsala o makapagtayo sa tarawih. So hilingin din natin dito sa Allah na bigyan din tayong malakas na kalusugan na masamba natin siya sa buwan ng Ramadan. 3, pagkagalak sa paglapit ng buwan ng pinagpalang buwan ng pagdating ng Ramadan ay isa sa mga dakilang biyaya ng Allah sa kanyang alipin Muslim. Dahil dito, binubuksan ng Allah ang paraiso, ang pintuan ng paraiso at sinasara niya ang pintuan ng impyerno. Ito ang buwan ng Quran at ng mga mahalagang tagumpay sa kasaysayan ng ating relihiyon. Pagbabayad ng mga utang na puwasa o utang na mga fasting. Isinalaysay niya Aisha radhiyallahu anha na may mga utang siyang fasting mula sa nakaraan na Ramadan na hindi niya nababayaran maliban lamang sa buwan ng Sha'ban. Hindi na narapat na ipaliban ng pagbabayad ng utang sa mga fasting hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan. So lalo sa mga kababayan na dating naging excuse, yung mga fasting, ikaw ay naglalakbay o nagkasakit, yung nakaraan na mga utang mo sa buwan ng Ramadan ay kailangan bayaran mo na bago pa dumating itong Ramadan. 5, paghahanap ng kaalaman upang masunod mga tuntunin, rulings ng pag-aayuno at maunawaan ang mga biyaya sa buwan na itong Ramadan. So ang isang Muslim kailangan magsaliksik ng kaalaman patungkol sa pag-aayuno, sa mga rulings nito, mga nakakasira dito, o sino ba dapat yung mga mag-ayuno, at isa pa, para malaman din niya yung mga biyaya dito sa pag-aayuno niya. Pagkatapos ng mga mundong gawain, tapusin agad ang mga tungkulin o trabaho na maaaring kumuha sa iyong oras para sa pagsamba sa loob ng Ramadan. So 6, kailangan mo maghanda bago pa dumating ang Ramadan. Tulad alhamdulillah nangyari dito sa ating masjid na napinturahan na, nalinisan na, naayos na. December pa lang, 3 months o 4 months before Ramadan ay naayos na. So ganun din ang ating mga bahay, ayusin na o yung mga negosyo. Ayusin na ang magiging sa tingin natin sa gabal o kukuha ng oras natin sa buwan na ito. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo na paghandaan lahat para sa buwan ng Ramadan ay medyo maluwag-luwag ang oras mo sa pagsamba sa Allah, pagbabasa ng Quran at pag-aayuno. 7, pagtuturo sa pamilya. Pag-upo kasama ang asawa o mga asawa at mga anak upang ipaliwanag ang mga batas ng pag-aayuno at hikayatin ng mga bata na mag-ayuno rin. Di pa na obligado pero turuan na sila habang bata pa, lalo pagdating na sa wasdong gulang. Sa 8, paghahanda ng mga babasahin. Bilang isang Muslim, kumuha tayo ng isang tiwalang babasahin sa Islam na maganda, mga libro na maaaring basahin sa bahay o ibigay sa imam sa moske upang basahin ito sa mga tao. 9, pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. Ito ay bilang paghahanda sa katawan para sa Ramadan. Ang Propeta Muhammad SAW ay pinakamaraming mag-ayuno sa buwan ng Sha'ban kumpara sa ibang buwan, maliban lang sa Ramadan. Isa na sabing ang pag-aayuno sa Sha'ban ay parang sunna na dasal bago ang obligadong dasal. Inihahanda nito ang kaluluwa para sa obligadong darating. Naisip nyo ang sunna bago dumating ang obligadong salah ay meron muna 2 rakaat tulad sa Fajr, di ba? Ang pag-aayuno din sa buwan ng Sha'ban ay paghahanda sa ating katawan bago dumating ang obligadong ayuno sa buwan ng Ramadan. 10, advice ng ating Sheikh, sabi niya pagbabasa ng Quran. Si Salama, sabi niya ang Sha'ban ay buwan ng mga mambabasa ng Quran. Ang mga naunang henerasyon ng mga salaf ay sinasara ang kanilang mga negosyo sa buwan ng Sha'ban upang magkaroon ng oras sa pagbabasa ng Quran. Sabi niya Abu Bakar al-Balkhi, ang buwan ng Rajab ay buwan ng pagtatanim. Ang buwan ng Sha'ban ay buwan ng pagdidilig. At ang buwan ng Ramadan
ay buwan ng pag-aani. Kung hindi ka nagtanim sa Rajab at hindi ka nagdilig sa buwan ng Shaaban, paano ka aani sa buwan ng Ramadan? Pinakamabuting gawain sa Ramadan. Kaya itong 3 buwan before Ramadan, ang isang Muslim ay naghahanda. Sana naunawaan natin kung paano ang basic at step by step na pinapagawa sa atin. Pagtatanim at pagdilig at pag-ani. Kung hindi ka naman nag-prepare before 2 months ng Ramadan, paano pa kaya sa buwan ng Ramadan pag dumating ang mga bagay na obligasyon o mga kukontra sa iyong pagsamba? Tingnan niyo mga kapatid, sabi nga ng isang sheikh na alala ko, pagdating sa mga hindi Muslim, tignan mo kung paano sila maghanda sa December. Paano sila maghanda sa panganakan ni Jesus kuno sa December 25. Paano sila maghanda sa buwan na ito? May tinatawag sila pagdating ng bare months. 6 months o 4 months before December, may tinatawag silang bare months na kung saan sila ay naghahanda na para sa kanilang darating na Eid o Pasko. Paano pa kaya ang isang Muslim, pag parating ng Ramadan, nasaan ang paghahanda niya doon? Bakit pagdating sa bare months, mashallah, malayo pa lang, nagbabiyahe na ng malayo, namimili na ng mga paninda na ibebenta sa December. Mamimili na mga ibebenta sa January. Pero pagdating sa Ramadan, nasaan ang ganitong paghahanda niya, ang pagmamahal niya sa Islam, na paghahanda niya sa buwan ng Ramadan? Sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa malapit nitong kahulugan, sabi niya, o kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo at tumupad sa kanyang batas, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo tulad ng pinag-utos sa mga nauna sa inyo. Nang sa gayon ay kayo ay magkaroon ng takot sa inyong Rab na tagapaglikha. Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala sa pamamagitan ng mga pagsunod at bukod tanging pagsamba lamang sa Allah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Sana nakapulutan natin ng aral itong 10 na ibinigay ng ating Sheikh. Tips o paalala para sa paghahanda ng Ramadan. Ulitin natin mga kapatid para makabisado yung highlights na topic niya. Ang unang paghahandaan ng isang Muslim sa pagdating ng buwan ng Ramadan ay tauba. Ikhlas, sincere na pagsisisi. Pangalawa ay dua, panalangin. Makaabot siya sa buwan ng Ramadan at marami pa siyang maipon dito bago siya kunin ng Allah. Dahil may mga ibang tao na bago pa lang mag-Ramadan ay kinukuha na. Hindi yan nabibigyan ng pagkakataon na makapag-ipon pa siya ng maraming hasanat na ito yung pera sa kabilang buhay na gagamitin niya. Marami nga pinaabot ng Ramadan na wala naman sa magandang kalusugan kaya hindi din makapagsamba sa Allah o makagawa ng ibada. Pangatlo, pagkagalak sa pagdating ng pinagpalang buwan. Ang isang Muslim dapat masaya. Hindi yung masaya sa bare months, mas masaya siya sa buwan ng Ramadan at pagdating nito at pagdating ng Eid. Panglima, pagbabayad ng anuman mga utang o obligadong fasting bago pa dumating ang buwan ng Ramadan. Panganim, paghahanda ng kaalaman, paghahanap ng kaalaman patungkol sa Islam at pagmamadaling tapusin ang mga gawain na maaaring makagambala sa pagsamba niya sa buwan ng Ramadan. Pagupo sa kanyang mga pamilya upang ituro ang mga tuntunin ng pag-aayuno. Paghahanda ng mga aklat na babasahin ng imam sa masjid o inyong istad sa masjid. Pag-aayuno sa ilang araw ng Shaaban bago pa dumating ang buwan ng Ramadan. Last, pagbabasa ng Quran. Dahil ang Quran mismo, ang Ramadan, ay hindi about fasting o pagkain. Ito ay buwan na kung saan ibinaba ang Quran. Sabi ng Allah sa malapit na kahulugan sa Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safrin fa'iddat min ayyamil ukhr. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sa malapit na kahulugan nito, sabi ng Allah, sa buwan ng Ramadan, sinimulan ng Allah ang pagpapahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadr, isinalin na gabi ng dakilang karangalan, bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. So ang buwan ng Ramadan, ito kung saan binaba ang Quran bilang gabay sa mga tao. Inilahad
ng Laylatul Qadr ang malinaw na mga palatandaan higil sa patnubay ng Allah at ang mga pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kung kaya, sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadan na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan, nararapat sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na ito. Magkagayunpaman, pinahihintulutan sa mga may sakit at manlalakbay na hindi mag-ayuno sa araw na ito, na kumain at hindi mag-ayuno, ngunit pagkatapos ay bayaran na lamang nila mga bilang ng araw na kanilang itinigil o hindi ipinag-ayunuhan. So dito, sino man ang mga nagbabiyahe sa buwan ng Ramadan, alam niya sa sarili niya na malayo at hindi niya kaya mag-ayuno o may sakit, pwede siyang hindi mag-ayuno pero bayaran na lang niya katapos ng buwan ng Ramadan. Hangad ng Allah na maging madali para sa inyo ang kanyang batas. Hindi niya nais na kayo ay pahirapan, kundi ang nais lamang niya ay mabuo ninyo ang buwan ng pag-aayuno ng isang buwan at pagkatapos ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagbibigkas ng takbir, pagsabi ng Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila, ang Allah ang pinakadakila sa araw ng Eid, pagdiriwang, at siya ay inyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo at tumanaw kayo ng utang na loob sa kanya sa lahat ng mga biyaya at kagandahan loob ipinagkaloob sa inyo bilang gabay at pagpapagaan ng mga bagay para sa inyo. Naway sana magbenepisyo ito mga kapatid sa atin bago mag-Ramadan. Naway paabutin tayo ng Allah sa buwan na ito. Allahumma ballighna Ramadan. Naway paabutin tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan. Kapin mo sa amin ang aming mga dua, wa qiyamana wa siyamana, at aming pagtatayo sa pagdarasal at ang amin pagpa-fasting. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito, kung baka ito na lang ang last nating Ramadan. At hindi natin alam kung paabutin pa ba tayo ng chance na makaabot pa sa next na darating na Ramadan para mag-ipon ng mga kabutihan at makapagbawas ng ating mga kasalanan sa Kanya. Kaya sulitin ang bawat oras, bawat minuto, lalo sa buwan na ito. Naway tulungan tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan na ito. Paabutin niya tayo ng malusog at tayo ay makapagsamba sa Kanya at hindi masayang ating mabubuting gawa mula sa mga riba, mula sa chismis, mula sa marites, na tayo ipinamimigay lang natin yung mga kinita natin sa pagtayo sa madaling araw, sa pagsamba sa Kanya, sa pagbabasa ng Quran. Tapos butas din pala yung bag o yung galon na atin iniigiban. Naway patawain tayo ng Allah, tulungan tayo. At pagkatapos itong Ramadan, ang mga Arabo, pag nakikita nyo, pagkatapos lalo ng Ramadan, ay doon sila nagpe-prepare din ng paglipat para sa next na Ramadan. Imagine mo, katatapos lang ng Ramadan, Eid. Kanibukasan, maghahanda sila para sa next na parating na Ramadan. Imagine mo, ang layo pa yun. So naging bahagi ng kultura nila minsan, na lumipat din kahit bahay. Naway, tulungan tayo ng Allah. Inna Allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihim wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzil Islam wal muslimin. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين المؤمنين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك الإخلاص في قول أو عمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ارزقنا فردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق العذاب ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الجهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من الفتنة المحسيح الدجال
ونعوذ بك من الفتنة المحيا وممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب عز عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فيا عباد الله قيموا الصلاة.